Magandang araw, good day sa lahat. Welcome po sa ating episode. Samahan ninyo ako ngayong araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ito pong payag po ni Senador Bongo na siya po ay nag-co-author mga kababayan ng isang House Bill. Ito ay may kaugnayan po nitong mga issues sa panahong ito. Itong mga issues na anomalya sa flood control. Nang dahil dito mga kababayan, naisipan ni Senador Bongo na mag-co-author siya sa isang House Bill na ang layunin po ay nagbabawal sa mga paryente po, yung pong mga kamag-anak ng mga nasa sa gobyerno. Gusto pong gawin ng ating Senador Bongo na mawala na itong kamag-anak system. Yung bang mas malakas, madali makakuha sila ng tinatawag natin ng kontrata sa gobyerno kasi po nakadikit nga. Ito ang dahilan kung bakit mga kababayan ganito ang nangyari sa ating gobyerno sa kasalukuyan na nagka-anomalya nga po ngayong mga panahong ito. Pakinggan natin mga kababayan si Senador Bongo sa kanyang speech. At ngayon I also co-authored Senate Bill number 783. Ang panukalang ito ay layong ipagbawal na pumasok sa anumang kontrata ng gobyerno mula sa national level hanggang sa LGU level. Ang mga kamag-anak ng government officials hanggang sa 4th civil degree of consanguinity and affinity ay dapat po bawal po. Mr. President, sa laki po ng pondong pinag-uusapan dito, hindi po sapat ang audit o reporting sa mga ginagawang flood control projects. Hindi sapat ang eksplanasyon mula sa mga kontraktor o DPWH. Dapat po'y merong managot dito at dapat po'y maging accountable po sila. Dapat may managot po sa perwisyong patuloy na dulot ng pagbaha na dapat sana noon pa nasolusyonan. Maraming salamat po, Mr. President. Ayan po. Kung matandaan natin mga kababayan na si Senador Bongo inuugnay po yung kanyang pamilya, mga kababayan, dito sa controversial na ito. Dahil nga po, meron siyang may negosyo daw, mga kababayan, ang kanyang pamilya. Itong negosyong, alam niyo, yung mga magulang nito, sabi pa nga niya, there was one time sinabi niya mga kababayan na wala pa ako sa mundong ito, may negosyo na ang pamilya ko. Yung negosyo ng pamilya niya ay construction mga kababayan. Ni minsan na yung kanya pong pamilya ay hindi daw nakapasok o hindi man lang hindi pinagsamantala yung kanyang posisyon even before noong panahon pang na siya pa ay nasa sa pinakamalapit po kay former Mayor Rodrigo Duterte, former President Duterte. Hindi po siya, yung pamilya niya nakalapit. Kasi ang sabi niya, na kung sino man sa pamilya niya mga kababayan, ang makikipagsamantala po na lumapit sa kanya o nino man sa administrasyon noong panahon ni former President Duterte, former President Mayor Duterte, mga kababayan, sabi niya, magre-resign ako. Natandaan ko pa yung sinabi niya ng ganyan eh. Kaya sinabi niya, ni isa sa pamilya niya, hindi po nakipagsamantala po dito sa mga kontrata ng gobyerno. Ito, nangyari itong mga reaksyon na ito kasi may lumalabas nga mga kababayan na insinuation. Para bang sinasabing, yung pamilya mo, yung parents mo, kontraktor naman. At may mga contracts na nakukuha sa gobyerno. Kaya po sabi niya, sa bill niya na kinuko-author niya, Senate Bill number 783, mga kababayan, ang layunin ng Senate Bill na ito, if ever maging batas na ito, ipagbabawal po yung mga kamag-anak from second degree up to 4th degree of consanguinity or affinity. Ano po? Yung kamag-anak mo talaga, buong pinsan mo, hanggang sa 4th civil degree of consanguinity or affinity mga kababayan. Okay? Kumbaga, kung meron akong interest, yung kapamilya o yung mga pamilya kung may interest sa mga ganito,
Hindi ko na ito iuutor kasi matatamaan sila. Ano po? Kaya nga po ito, ang sana magandang ganito eh. Nagustuhan ko ito mga kaibigan, itong sinabi ng ating Senador Bongo na nagko-author po siya. Ibig sabihin, meron pong author at siya po ay sumasang-ayon, sumasama doon sa nag-author ng Senate Bill na ito, 783. Kasi itong nangyayari dito sa atin sa palibot mga kababayan sa panahong ito, resulta ito ng yung bang sino ang andyan sa malalapit, yung kapamilya nila, kamag-anak nila, kamag-anak ng kamag-anak nila, up to Port Civil nga eh. Eh yung iba, hindi naman ganon, mga kaibigan, pero yung pong mga nakakuha po ng mga kontrata ay malalapit na mga tao doon sa mga nandiyadyaan po sa gobyerno. Ano po? Kaya, kinakailangan talaga mga kababayan. But ako nagustuhan ko yung sinabi ng senador. Sana magkaroon din ito ng mga mandatory provisions. Hindi lamang po doon sa mga kamag-anak, from second to fourth civil degree of consanguinity or affinity. Dapat ibabawal na rin po yung may mga connection, kakilala ng kakilala. Ibig sabihin, may mga nag-introduce. Kasi itong sa kadami-dami ng mga contractors na ito, imagine mo, 2,000 plus ito sa totoo lang po. Ang inilabas na balita nito mga kababayan, umabot ito sila ng 2,400 something like 70 or 90 ba yun? Contractors across the country. But the most favored contractors, may 15. And meron pa rin mga most favored of the favored contractors, yung 5. Hindi po ba? Di ba nabunyag yun? May 5 pang mga kontratista mga kababayan na nakakuha sila ng kalaki-laking kontrata. Umabot po ng 5 billion. Di ba nabunyag yun? Kaya ito, mga kaibigan, itong pinopropose nila ngayon na batas, ako sang-ayon at pabor ako dito. Ngunit, medyo may kulang pa ata. May kulang pa ata dito mga kaibigan dahil po hindi sinama yung mga rekomendado. Ano po? Dapat hindi rekomendado ng congressman. Hindi dapat rekomendado ng kaibigan ng congressman. O kaibigan ng senador, kaibigan ng mayor o gobernador. Dapat walang relasyon whatsoever. Diba? Actually, sa totoo lang mga kababayan, mas maraming hindi pumasok ako. May kaibigan nga ako eh. I mean, ako nga, may kilala ako. Hindi nga makapasok-pasok daw sila dyan sa gobyerno, kaya nagpribado na lang sila. Ano po? Kasi mahirap makapasok dyan. Number 1, kailangan may magrekomenda sa iyo. Eh kung strange ka talaga, hindi ka kakilala, at walang magrekomenda sa iyo ng kaibigan ng congressman, kaibigan ng governor or mayor, or kaibigan ng kaibigan nila, pag walang magrekomenda, hindi ka makapasok. Kaya mahirap talaga. Sabi nila, napakahirap po pasukin ang kontrata ng gobyerno. Kaya saktong-sakto ito mga kaibigan. Insaktong-isakto. But ang gusto ko lang mangyari sana dito, siguro makaabot ito kay Senador Bongo, nino man ang mga senador, ano po, na mag-co-sponsor din dito, dagdagan pa ninyo ng mandatory provisions dito or provision talaga, hindi lang amendment, dagdag ninyo bago mabuo, ano po, na hindi lang doon sa ipagbabawal na makapasok po sa kontrata ng gobyerno, yung po mga may mga relasyon po from may mga relasyon doon sa congressman, ninumang mga opisyal sa gobyerno na makapasok sila from second degree of affinity or consanguinity. Ano po? Kasi siyempre, mas madali sila makapabor sila. Malapit nga mga kaibigan. Kaya kinakailangan mga kababayan ito. Kinakailangan. Ako nagustuhan ko ito Sa totoo lang po, nagustuhan ko talaga ito. Ito mga ganito. Kung noon pa lang ginawa nito, noon pa lang meron mga kababayan, hindi na sana tayo magkalinti-linti ngayon Ang problema, napakahirap, ewan ko lang, hindi naisipan mga kababayan. Kaya nasabi ko po, blessing in disguise ang nangyari ngayon. Nang dahil sa baha, nabunyag ang lahat. Kaya nga po, masakit lang isipin,
Lagi kong sinasabi po ito, at na-explain sa ating mga kababayan na mahihirap. Normally, sa bagay naman, wala nang pili ito. Pero ang first talagang tinamaan yung mga mahihirap kasi hindi sila hindi sila nakapagpabahay doon sa mga magagandang, magarbusong lugar eh. At saka hindi nga sila makagawa ng second floor or up to third floor ng bahay nila. Di ba? Kaya pag binaha mga kababayan sa baba, lubog talaga sila lahat. Hindi po ba? That is why nasabi ko po, blessing in disguise na binaha ng binaha tayo. Kasi dito nabunyag itong mga kalukuhan mga kababayan. Dito sa mga budget ng ating gobyerno. Ang laki-laki pa naman. Di ba? Sabihin natin, napaka-swerting bumaha. Masakit man po sabihin natin ganun dahil nga po doon sa mga na biktima natin mga kababayan. Pero had it not for this na nangyaring baha, hindi rin mabubunyag ang mga kalukuhan itong mga nandirito sa ating gobyerno. Lalong-lalo na diyan sa mga kongresista, baka mayroon pang mga senador mga nasa DP. Imagine mo, ilang yumaman pala mga kaibigan. From nothing to super rich. Imagine mo yan. Diyan sa DP daw sila yumaman Ibig sabihin, dahil siguro sa kontrata, kasi kontratista daw ito Kaya nga po yung isang kontratista ng Cebu, yumaman din. At lahat ng mga kontratista, mga kababayan, na nakadikit dito sa mga kongresista na ito, sa mga mayor, gobernador na yan, yumaman. Kaya nga po, sige, go. Maganda na yan. Sayang, ngayon lang naisipan. Dami na sigurong yumaman ng yumaman sa kalukuhang ginawa nila mga kababayan diyan Di ba? For your comments, just write it down below. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. And also, please share naman and like. Don't forget to click the bell button para po lagi tayong updated.